mga kaanak daw po ng mga nawawalang sabungero dumulog na daw at pumunta sa DOJ para magreklamo, mga kababayan. So ito ay play po natin. Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero. Nangako naman sa kanila si Justice Secretary Boying Remulla na gagawin ang lahat para sa hustisya. At para po sa update, makakasama natin live si Elaine Fulgencio mula sa DOJ dyan sa Maynila. Elaine, ano ang nangyari dyan sa meeting? Nabuhayan ng pag-asa yung mga kaanak ng mga Wait lang, sabi dito, Bayarang Eden kulang sa dilig. Grabe naman kayo. Walang sabungero. At ayon sa kanila, matapos ang higit 3 taon, tila natupad yung kanilang dasal na may tumayong testigo sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At mismo si DOJ Secretary Remulla daw ang nangako sa kanila na gagawin nila ang lahat para makamit ang hustisya. Maagang dumating sa tanggapan ng Department of Justice ang mga kaanak ng missing sabungeros. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon sa kanilang kaso. So ito, mga kababayan, paano ba naman bibitawan ng gobyerno ito pong kaso ng mga nawawalang sabungero? Kita nyo kung gaano kadami yung mga pamilya na nag-aabang at naghihintay ng hustisya para po sa kanilang mga kaanak. Kasi nga, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, oo nga, nagkaroon ng hearing, napag-usapan yan, pero may nakulong ba? May nakasuhan ba? May napagbayad ba? Lumabas ba kung sino yung nasa sa likod ng nagpatumba dito sa mga nawawalang sabungerong ito? Walang nakasuhan, mga kababayan, at tanging lahat ng nangyari doon po sa hearing sa Senado na pinangunahan ni Senator Bato de la Rosa, parang ang naging circus lang. Circus lang dyan sa Senado kasi wala naman pong nakasuhan at wala naman pong nakulong. At wala ding mastermind na napatunayan na nasa sa likod ng pagkawala ng mga sabungerong ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa katunayan, may 15 pulis umano ang natukoy na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi rin ni Remulla na handang umalalay ang Witness Protection Program para sa whistleblower na si Dondon Patidungan. Ito ang kanyang pahayag. Nandiyan ang WPP, nakaalalay lang. But so far, the security is under General Torre, kay PNP Chief. Under the protection of the PNP. Tsaka may restriction na nga sa 15 tao ng PNP na involved dito sa missing sabungero case. Either carry out executions. Sinagot din ni SOJ Remulla yung mga alegasyon umano ng negosyanteng si Atong Ang na tila kine-question yung kredibilidad ni alias Totoy para maging testigo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Hindi mo alam kung saan sila nanggagaling, pero malakas ang PR nila at napakarami nilang pera. Tama! Totoo! Totoo yung sinasabi, mga kababayan, ni Secretary Boying Remulla. Oo nga, hindi natin alam kung saan sila nanggagaling, pero ang katotohanan dyan, yung nabangga ni alias Totoy ay isang napakalaking pader at marami pong pera. Sa madalit salita, kaya po nilang gawin lahat ng gusto nilang gawin or kaya nilang i-manipulate lahat po ng gusto nilang i-manipulate. Kaya nga, mga kababayan, ako, dito mas naniniwala ako sa sinasabi nitong si alias Totoy kasi nga maliwanag naman po na sinabi niya na meron po siyang mga ebidensya at meron po siyang USB na naglalaman ng mga matitinding ebidensya na makakapagdiin lalo dito po kay Atong Ang. At ang isa pa dito, mga kababayan, kapag ka tinatanong itong si alias Totoy, kahit pagbalibalig ta rin yung tanong, yun at yun pa rin po yung isinasagot po niya. Kumbaga, mga kababayan, talagang maliwanag na sa kanyang kaisipan yung mga nangyari noong mga panahon na kasama niya, ito pong si Atong Ang. At yan po ngayon, yung sinasabi niya, hindi lang sa mga kababayan Pilipino po natin, kung hindi sa ating mga alagad ng batas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ruth, nakipag-ugnayan na rin ang DOJ sa Japanese government para nga matulungan sila sa paghahanap ng mga labi nitong mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ruth? Elaine, binanggit mo na yung paghahanap ng mga labi dati nang nababanggit na posibleng nandoon daw sa Taal Lake. May ano bang update dyan? May kumpirmasyon ba dyan? Yes, Ruth, mismong si DOJ Secretary Remulla nga yung nagkumpirma kanina sa ating press conference sa kanya, na meron na silang mga impormasyon na kalap na leak kung saan specific doon sa Taal Lake posibleng itinapon itong labi nga ng mga nawawalang sabungero. Yan muna ang latest mula rito sa DOJ. Balik sa inyo, Ruth.
Kulang ako natanong nung sinabi mo na posibleng natukoy na nga dyan, no? May particular na lugar sa Taal Lake. May sinabi ba sila kung kailan sisimulan? Anong mangyayari after nitong natukoy na nila? Yung paghahanap? Yes, Ruth, actually, ready na nga daw sila para simulan na yung paghahanap. Pero sa ngayon kasi kailangan nila ng scientific approach. Kumbaga kailangan ng mas malalim kasi kailangan dito ng mga gamit at kaya nakikipag-ugnayan. Eto, tandaan nyo mga kababayan ipapakita ko sa inyo yung isang dahilan kung bakit mas naniniwala ako sa sinasabi ni alias Totoy kaysa po sa mga papreskon di umano ni Sir Atong Ang. Wala naman tayo, kung tutusin mga kababayan, tinitimbang lang natin yung sitwasyon pero hindi natin kasalanan kung mas kapanipaniwala yung sinasabi nung si alias Totoy. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ayun nga ang DOJ sa Japanese government kasi mas sila yung may mga gamit when it comes to sa diving dahil medyo malalim nga itong Taal Lake at para syempre hindi masayang yung efforts ng mga pagtutulungan ng mga magkakaibang ahensya para mahanap itong labi ng mga nawawalang missing sa Bungero. Ruth? Yan po ang Express Report ni Elaine Fulgencio. So yan, maliwanag na eto na, pag-usapan na naman natin kagabi na may idea na eto pong DOJ kung saan talaga mismo yung location mga kababayan or posibleng lokasyon noong mga katawan ng mga nawawalang sa Bungero mga kababayan. At ang isa pa dito, bakit nga ba mas naniniwala tayo sa sinasabi ni alias Totoy kaysa po sa mga papreskon ni Sir Atong Ang? Excuse me. So anyway, mga kababayan, eto, ituloy po natin yan dito po sa last topic natin na ito na kung saan mga kababayan, ayon daw po dito sa ina ng missing sa Bungero, sinabi dati ng inalok ng tulong ni Sir Atong Ang. Ibig sabihin mga kababayan, nung kasagsagan dati nung hearing about po dun sa mga nawawalan sa Bungero, eto pong isa sa ina ng nawawalang sa Bungero ay inaalok daw po ng tulong siguro financially nito daw pong si Sir Atong Ang. So ngayon, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na wala ka namang kasalanan, anong purpose bakit mo aalokin ng tulong yung tao na naghahanap ng hustisya? Kasi hustisya ang hinahanap noon, hindi tulong financially or kahit na ano paman. Diba sa isang nanay, kapag ka nawawala yung anak, ang hinahanap niyan yung kanyang anak or kung may nangyari sa kanyang anak, hustisya para sa kanyang anak. Hindi po mga kababayan tulong financially. So ngayon, i-play po natin mga kababayan, ito nakita nating balita ulit, galing po sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, inalok ng tulong yung isang nanay ng nawawalang sa Bungero. Ano po, so ito, play po natin. Dati na raw inalok ng negosyanteng si Atong Ang ng tulong ang isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungero. Ayan o. Ni Carmelita Lasco, ina ng isa sa mga sabungero, nangyari raw ito habang nasa Senado sila para sa isang pagdinig noong 2022. Pinapasok daw sila sa isang kwarto kung saan naroon sina alias Totoy at iba pang mga tauhan ni Ang. Hindi pa noon itinuro si Ang bilang isa sa mga mastermind at dumalo lang sa pagdinig bilang isa sa mga resource person. Nauna nang itinanggi ni Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga missing na sabungero. Pero isinama na siya at... Basahin natin yung mga comment dito ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi dito ni Dexter. Ayan, eto pagbasihan din natin yung comment ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi kasi dito mga kababayan, nako, pag ganyan, ibig sabihin Troyan, nasangkot yang si Atong Ang daw. Sabi pa dito, aamin ba yan? Another case dismissed na naman to. Eto, panahon to mga kababayan ni kung titingnan nyo, itong usaping ito, itong kasong ito, panahon pa to ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi po ito nabigyan ng kaliwanagan at hindi rin nabigyan ng hustisya yung mga pamilya na naiwan ng mga nawawalang sa Bungero. At saka tandaan nyo mga kababayan na ano ang purpose? Bakit kailangan ni Atong Ang na tulungan yung nanay or alokin ng tulong yung nanay or isa sa mga nanay ng nawawalang sa Bungero? Di ba kapag kaganon mga kababayan, minsan ang ginagawa ng iba, lalo na kung ang nasa likod ng pagkawala ng isang tao ay nag-aalok ng tulong, isang paraan ng gawain yon para pagtakpan yung kanyang ugnayan or kanyang pakikilahok dun sa isang krimen na pangyayari para lang masabi na wala siyang kasalanan at nagmamalasakit lamang po siya. So ngayon, kung pagbabasihan po natin itong sinasabi ng nanay na inalok dati ng tulong sa isang pasilidad mga kababayan ni Sir Atong Ang, ito pong nanay ng nawawalang sa Bungero, ibig sabihin may alam si Atong Ang kung ano nangyari dun sa mga nawawalang sa Bungero at kung ano
ang kung saan dinala yung mga nawawalang sabungero. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang artistang si Gretchen Barreto sa listahan ng mga suspect ng Department of Justice. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan, ganon, tulungan kami. Ayan, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication. Di ba? Sa pang-hospital, sa pang lahat. Pero hindi kami kumito. So nag-offer ng tulong. Opo. Okay. Alam naman namin Alam naman namin. Ang mensahe ko lang, sana mapakinggan na kami ng gobyerno, lalo na si Mana Presidente, si General Torre, si Chief Justice Remulla, at lahat ng kinaukulan na sana tulungan kami, mabigyan na kami ng justisya at maputol na itong mga kasamaan na to. Para naman sa isang eksperto, mahihirapang umusad ang kaso. Di ba mga kababayan, napakalaki ng tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin sa ating gobyerno kasi nakita naman po nila ang ginagawang trabaho ng ating gobyerno ngayon, especially ng ating mga kapulisan na ibalik ni General Torre ang integridad ng PNP mga kababayan. Dahil biruin nyo yung panawagan ni nanay, kung iisipin ninyo mga kababayan, yun ay isang halimbawa na napakalaki po ng tiwala niya sa ating gobyerno na makakamta nila ang hustisya sa panahon pong ito ngayon. Dahil nga, kita nyo yung pagkakasabi niya ng pangalan ni General Torre, ni PBBM, talagang umaasa sila na matatapos itong kasong ito ngayon at mapapapanagot yung dapat pong managot. At dapat nga naman mga kababayan, mapanagot kung sino talaga yung totoo na nasa sa likod ng pagkawala ng mga nawawalang sabungero. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Laban sa mga itinuturong mastermind at iba pang sangkot umano sa kaso ng missing sabungeros. Sabi ni Attorney Buko de la Cruz, kailangang mapatunayan na prosekusyon na pinatay nga ang mga biktima. At para magawa ito, kailangang makita ang mga labi ng mga sinasabing pinaslang na sabungero. Nauna nang sinabi ni sabi dito, tingin ko rin. Kaya nagpresenta si Bato na hawakan ng investigasyon na nawawalan sa bungero ay dahil may kamag-anak palang sangkot kaapelyedo niya. Aba, delikado sa cover up ang kaso. Alam niyo naman mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa, anong aasahan natin doon? alias Totoy ang sinasabing whistleblower sa kaso na inilibing sa Taan Lake ang higit 100 mga sabungero. Sa kabila nito, hindi naman daw imposibleng mapanagot ang mga may sala sa krimen, ayon kay De La Cruz. Para maging murder, kailangan may namatay. Kailangan may bangkay. Kasi kung wala yung corpus delicti or body of the crime, paano mong papatunayan ang murder? Mahirap patunayan na may pinatay kung wala yung bangkay, na mahihirapan. Pero hindi naman imposible. May mga kaso na in the past na napatunayan pa rin kahit wala yung mismong bangkay. Pero dapat may forensic evidence man lang. Kaya nga. Mga kapatid. So yan mga kababayan, kung titingnan nyo, para sa akin, in my personal opinion, kung wala kang kasalanan, hindi ka mag-aalok ng tulong . Di ba mga kababayan? Hindi ka basta mag-aalok ng tulong na ganon, lalo na at ikaw ang isa sa itinuturo na mastermind ng pagkawala ng mga nawawalang sabungero. Kasi biruin nyo, ang sabi nung sinanay, nung nagsasalita dito, alam naman daw nila, ang panawagan nga lang daw nila, sana mapapanagot na ng gobyernong ito ngayon at mabigyan sila ng hustisya at mapapanagot yung mga taong dapat managot. Kahit nga itong sinanay, alam naman nila na since etong itinuturo ng mastermind, etong si Sir Atong Ang, alam nila na may ugnayan ito sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, napansin agad ni nanay na inalok sila ng tulong nitong si Sir Atong Ang. So gaya nga nasabi ko kanina, yung iba na minsan kasali dun sa isang krimen, lalo na kung may kaya, may impluwensya, ang ginagawa talaga nila, tinutulungan nila yung mga kaanak na naiwan ng mga tao na naging biktima po nila para masabi na walang kasalanan etong taong ito na tumutulong. Pero tandaan nyo palagi mga kababayan na hindi mapapagtakpan ng simpleng pagtulong yung krimen na ginawa ng isang tao, may impluwensya ka man or hindi mo matatakasan yung ginawa mong kasalanan.